Magandang buhay! Welcome sa klase ng edukasyon sa pagpapakatao 9. Ngayon ay samahan ninyo akong talakayin ang paksang karapatan at tungkulin. With great power comes great responsibility. Anong kapangyarihan ang tinutukoy ng pahayag na ito ni Stan Lee, ang manunulat ng comics na Spider-Man? Ano nga ba ang pananagutan ang tinutukoy sa pahayag? At saan nakaangkla ang kapangyarihang ito? Sa paksang ito, pag-iisipan mo ang karapatan at kaakibat nitong tungkulin. Mahalagang maunawaan mo ito upang makilala mo sa makabuoang paraan ang tungkulin ng tao sa lipunan at ang epekto ng pagtupad o hindi pagtupad nito sa pagbuo ng kanyang pagkatao. Ano nga ba ang karapatan? Ang karapatan ay ang kapangyarihang moral na gawin, hawakan, pakinabangan at angkinin ang mga bagay na kailangan ng tao sa kanilang estado sa buhay. Kaakibat sa karapatan ng isang tao ang obligasyon ng kanyang kapwa na igalang ito. Kapag nilabag ang karapatang ito, magkakaroon siya ng damdamin ng pagsisisi. Moral ito dahil hindi maaaring pwersahin ng tao ang kanyang kapwa na ibigay sa kanya ng sapilitan ang mga bagay na kailangan niya sa buhay. Bilang kapangyarihang moral, ang karapatan ay pakikinabangan ng tao lamang dahil tao lamang ang makagagawa ng moral na kilos. Dahil sa karapatang ito, may obligasyon ang tao na akuin at tuparin ang kanyang mga tungkulin. Tandaan mo, ang dignidad ng tao ang pundasyon ng karapatang pantao. Ikaw ay tao, isang obra maestra ng ating Panginoon. Pagmasdan mo ang iyong sarili, nilikha kang espesyal ng Panginoon. Ang halaga mo ay nasa iyong dignidad na inherent o inborn at hindi mahihiwalay sa iyo. Ang dignidad mo ang kabuuan ng lahat ng iyong karapatan na nagtatakda ng pagiging buo mo bilang tao. Dahil sa dignidad, lahat ay nagkakaroon ng karapatan na umunlad sa paraang hindi makapananakit at makapipinsala sa ibang tao. Kailangan ng mga karapatan sa maayos na pakikipag-ugnayan sa kapwa. May 6 na uri ng karapatang hindi maaalis or inalienable ayon kay Santo Tomas de Aquino. Isa sa karapatang ito ay ang karapatan sa buhay. Ito ang pinakamataas sa antas ng mga karapatan dahil kung wala ito, hindi mapakikinabangan ng tao ang iba pang karapatan. Dapat itong mangibabaw sa ibang karapatan kung sakaling ito ay malagay sa panganib. Halimbawa, sa panahon ng taggutom, kalamidad o gera, kailangan bigyan ng pagkain ng may-ari ng grocery o tindahan sa palengke ang taong nagugutom. Ipinakita dito na nalilimitahan ng karapatan sa buhay ang karapatan sa pribadong ari-arian. Kapag hindi nakatugon sa pangangailangang ito ang may-ari ng grocery o tindahan, magkakaroon siya ng bigat ng konsensya. Ang isa pang karapatan ay ang karapatan sa pribadong pagmamay-ari. Hindi maaalis sa tao ang karapatang ito dahil kailangan niya ang mga ari-arian upang mabuhay ng maayos at makapagtrabaho ng produktibo at nakikibahagi sa lipunan. Sa kabilang dako, magiging isang pang-aabuso ang karapatang ito kung naaapi o naargabyado ang mga manggagawa sa sweldo o mga benepisyo. Nandiyan din ang karapatang magpakasal. May karapatan ang taong bumuo ng pamilya sa pamamagitan ng kasal. Nagsimula ito noong panahon ng slavery na kailangang humingi ang slave ng pahintulot sa kanyang amo upang makapag-asawa. Mayroong mga pasubali sa karapatang ito. Halimbawa, kailangan ng kabataang nasa edad ng 17 o pababa ang pahintulot ng magulang upang pangalagaan siya sa anumang kapahamakan. Pinag-iingat din sa pag-aasawa ang mga may nakakahawang sakit o may sakit sa isip kahit taglay pa rin nila ang karapatang magpakasal. Mayroon ding karapatan ang taong pumunta sa ibang lugar.
Kasama sa karapatang ito ang karapatang lumipat o tumira sa ibang lugar na may oportunidad tulad ng trabaho o komportableng buhay o ligtas sa anumang panganib tulad ng paglikas ng mga taga-Syria upang takasan ng kamatayan o pananakot sa kamay ng Islamic State. Nagbibigay din ng asylum ang ibang bansa sa mga taong pinarurusahan o binibilanggo ng walang katarungan. Ang isa pang karapatan ay ang karapatan sa pananampalataya. May karapatan ng bawat tao na piliin ang relihiyon na makatutulong sa kanya upang mapaunlad ang kanyang pagkatao at pakikipag-ugnayan sa Diyos at kapwa. Hindi maaaring gawing obligasyon ang pagkakaroon o paglipat sa isang partikular na relihiyon upang matanggap sa trabaho o maging opisyal ng pamahalaan. Mayroon ding karapatan ang tao na maghanap buhay at magtrabaho. May obligasyon ang lipunan o pamahalaan na magbigay ng trabaho o desenteng hanap buhay sa mga mamamayan upang mapakinabangan nila ang karapatang mabuhay. May karapatang magtrabaho sa ibang bansa ang mga mamamayan kung walang oportunidad sa kanilang bansa na mapaunlad ang kanilang estado sa buhay batay sa kanilang pangangailangan. Mayroon ding mga karapatang pang-indibidwal na kinilala sa encyclical na Kapayapaan sa Katotohanan o Pacem in Terris. Ito ay masasalamin sa pandaigdig na pagpapahayag ng mga karapatan ng tao o Universal Declaration of Human Rights. Ang mga karapatang ito ay ang mga sumusunod. Una, ang karapatang mabuhay at kalayaan sa pangkatawang panganib. Pangalawa, ang karapatan sa mga batayang pangangailangan upang magkaroon ng maayos na pamumuhay tulad ng pagkain, damit, tahanan, edukasyon, pagkalingang pangkalusugan, tulong sa walang trabaho, at tulong sa pagtanda. Nandyan din ang karapatan sa malayang pagpapahayag ng opinyon at impormasyon. Mayroon din tayong karapatan sa malayang pagpili ng relihiyon at pagsunod sa konsensya, karapatan sa pagpili ng propesyon, karapatan sa malayang paglipat sa ibang lugar upang manirahan o migrasyon, karapatan sa aktibong pakikilahok sa mga pampublikong gawain o proyekto, karapatan sa patas na proteksyon ng batas laban sa mga paglabag ng mga karapatang ito. Ang mga karapatang kinilala ni Santo Tomas de Aquino at ng Pacem in Terris ay masasalamin sa pandaigdig na pagpapahayag ng mga karapatan ng tao o Universal Declaration of Human Rights. Ibinatay ang mga karapatang kinilala ng pandaigdig na pagpapahayag sa dignidad ng tao, patas at hindi maaalis na karapatan ng bawat kasapi ng sangkatauhan bilang pundasyon ng kalayaan, katarungan at kapayapaan sa buong mundo. Kung ang karapatan ay kapangyarihang moral, ano naman ang tungkulin? Ang tungkulin ay obligasyong moral ng tao na gawin o hindi gawin ang isang gawain. Moral ang obligasyong ito dahil ito ay nakasalalay sa malayang kilos loob ng tao. Kaya tulad ng karapatan, ang suheto ng tungkulin ay tao lamang. Tulad ng karapatan, batay rin sa likas na batas moral ang mga tungkulin. Kaya, kailangang tuparin ang mga tungkulin dahil ito ay nararapat at nakabubuti. Kasama sa pagiging moral ng tao ang pagtupad sa tungkulin. Moral na gawain ito dahil ang moral ang siyang magpapanatili ng ating buhay pamayanan. Sa makatuwid, ang pagtalikod o hindi pagtupad sa mga tungkulin ay pagsalungat sa buhay pamayanan na may malaking epekto sa sarili at sa mga ugnayan. May kaakibat na tungkulin ang bawat karapatan. Narito ang 6 na tungkulin na tutugon sa angkop na karapatan. Una, ang karapatan sa buhay. May tungkulin ng bawat tao na pangalagaan ang kanyang kalusugan at ang kanyang sarili sa mga panganib ng katawan at kaluluwa. May tungkulin siyang paunlarin ang kanyang mga talento at kakayahan sa aspektong pangkatawan,
pangkaisipan at moral. Obligasyon ng bawat isa ang pagpapagamot kung may sakit o pumunta sa ospital kung kailangan. Kailangang iwasan ang mga sport na mapanganib na maaaring humantong sa kamatayan. Mahalaga rin ang patuloy na pag-aaral o pagkuha ng kurso na makatutulong upang umangat ang karera at maitaas ang antas ng pamumuhay. Kailangan din ang paglinang ng mga bertud sa pamamagitan ng paulit-ulit o palagi ang pagsasagawa ng mga bagay na makatutulong sa paglampas sa mga pansariling kahinaan. Sa karapatan sa pribadong pagmamay-ari, may tungkulin ang tao na pangalagaan at palaguin ang anumang ari-arian niya at gamitin ito upang tulungan ng kapwa at paunlarin ang pamayanan. Isang halimbawa nito ang pagtulong sa mga nasalanta ng baha sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain, damit, o pera, mga bagay na tunay nilang kailangan. Ang karapatang magpakasal ay may kaakibat na tungkulin na suportahan ang pamilya at gabayan ang mga anak upang maging mabuting tao ang mga ito. Kasama rito ang pagiging mabuting halimbawa sa mga anak, pag-iwas sa eskandalo na magiging sanhi ng pagsira ng pangalan ng pamilya, at pagsasabuhay ng mga bertud bilang isang pamilya. Karapatan natin ang pumunta sa ibang lugar, ngunit may tungkulin tayo na igalang ang mga pribadong boundary. Kaakibat ng karapatang ito ang tungkulin na kilalanin ang limitasyon ng sariling kalayaan at pribadong espasyo ng kapwa. Mahalaga ang paggalang na ito kahit sa pagitan ng mag-asawa o magkaibigan. Sa karapatang sumamba o ipahayag ang pananampalataya, may tungkulin na igalang ang relihiyon o paraan ng pagsamba ng iba. Kahit magkakaiba ang mga relihiyon, may pagkakapareho rin ang mga ito. Ang pagsamba sa isang nilalang na higit na makapangyarihan sa tao. Kasama sa tungkulong ito ang paggalang sa paraan ng pag-aalaala sa mga patay at ninuno. Sa karapatang magtrabaho o maghanap buhay, may tungkulin ang bawat isa na magpunyagi sa trabaho o hanap buhay at magpakita ng kahusayan sa anumang gawain. Mahalaga ang katapatan ng mga empleyado sa kanilang trabaho. Ibig sabihin, nakapokus sa gawain at hindi pinalilipas ang oras nang walang ginagawa. Kasama sa karapatang ito ang karapatang mag-alsa o strike kung may inhustisya sa pagsusweldo at ang pagiging bukas ng mga empleyado sa dialogo sa kumpanya. Mahalaga rin na tandaan na ang karapatan mo ay nagtatapos kung saan nag-uumpisa ang karapatan ng iba o ng gobyerno. Ang pagkilala sa mga patas at hindi maaalis na karapatan ng bawat tao sa buong mundo na pinakikilos ng may kalayaan, katarungan at kapayapaan ay nangangailangan ng patas na pagbibigay halaga sa karapatan at tungkulin upang makabuo ng batayang moral kung saan lahat ng lalaki at babae ay mamumuhay ng mapayapa at makakamit ang kanilang kaganapan bilang tao. Ito ang dahilan kung bakit binuuri ng United Nations ang pangkalahatang pagpapahayag ng mga tungkulin ng tao o yung Universal Declaration of Human Responsibilities noong 1997. Sa kabuuan, mahalagang tandaan natin na ang karapatan ay magkakaroon lamang ng tunay na kabuluhan kung gagampanan ng tao ang kanyang tungkulin na kilalanin at unawain gamit ang kanyang katuwiran ang pagkakapantay-pantay ng dignidad ng lahat ng tao. Naunawaan niyo ba ang ating paksang tinalakay sa araw na ito? Kung hindi, maaari niyong balikan at panoorin ang videong ito. Maraming salamat, hanggang sa muli!